Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. This is EJ Morse. Welcome to my small channel. At sa inyo mga kababayan ko, saan mang dako ng mundo kayo naroroon ngayon, sana nasa maayos kayong kalagayan at stay safe. Tuloy-tuloy na po nating talakayin yung mga current issues dito sa Pilipinas. At medyo mainit ang ngayon dito, ang mga usapin. Kung narinig na ninyo na meron ngang na-file ng impeachment case para dito kay VP Sara Duterte, at ito ay dadaan sa proseso dito sa Kongreso na of course meron namang shortcut kung tutuusin, dahil nga sabi nila gahol na daw sa oras yung kanilang magiging paghawak dito sa impeachment case ni Sara. But then again, meron namang pwedeng gawing shortcut dito. Gaya na rin nangyari noong panahon na na-impeach si Corona, si Chief Justice Corona. Although hindi naman yon ang gusto nating talakayin ngayon, sapagkat yan ay trabaho talaga ng Kongreso at of course, depende nga rin yan kung ano ba talaga ang nasa isip ni President Bongbong Marcos. Kung susuportahan niya itong impeachment case, magkakaroon naman ng magandang resulta ito. Pero kung gaya ng sinabi niya na ayaw niya magkaroon ng impeachment case labang kay Sara Duterte, ayan, medyo malaking struggle yan para lumusot mula sa Kongreso at lalong-lalo na doon sa Senado, na kung saan identified ang mga supporter dyan ni Sara Duterte. So yun ang masaklap na katotohanan. So hopefully, merong strategy lang itong si PBBM tungkol dito sa paghahain ng impeachment case, na sana nga ay kahit papano mayroon talaga namang siyang suporta dito na ayaw niya lang ihayag sa publiko. Pero ang main topic natin ngayon, ito nga, tungkol sa mga Dutertes. Marami talaga ang nagkamali sa pagluluklok natin dito sa mga Dutertes. Ito nga si former President Digong Duterte, nahaharap din ngayon ng malalaking kaso dito sa ICC. Locally, wala pang umaandar na kaso. May mga kasong na-file si Trillanes pero hindi pa umaandar ito for so many reasons. Isa na dyan yung sinasabi niya na ang nakaupong ombudsman ay appointee ni Digong Duterte, na si Martires, si Justice Martires. So isa yan sa mga problemang hinaharap nung kung ano mang kaso, at kung may mga kaso pang darating dito labang kay Digong Duterte. Kaya nga sabi ko, maraming nagkamali sa pagluklok natin diyan kay Digong Duterte. At itong may mga maiinit na issue ngayon, itong si VP Sara. Bakit natin sinasabi na maraming nagkamali? Sapagkat nadala tayo sa popularity ni Digong Duterte at popularity nitong si Sara Duterte. Nung may mga aksyon na nangyayari sa Davao, hinangaan ito ng maraming tao. Pero kung titignan nating maigi ang pagkatao at ugali nitong si Sara Duterte, nakakapagsisi na naging Vice President natin siya. Unang-una, baboy na baboy ang opisina ng Vice President. Yung Office of the Vice President na
tinitingala, ginagalang, at binigyan natin ng mandato itong si VP Sara para maupo dito. Lahat po ng mga opisina ng Vice President sa buong mundo ay tinitingala at ginagalang. Of course, katulad na rin sa paggalang natin sa mga presidente ng bansa. Pero yung mga nakaraang pananalita at pagkilos nitong si Sara Duterte, kaya sinasabi ko, binaboy ng husto yung Office of the Vice President. Hindi tama ang pinapakita niyang ugali, ang kanyang mga pananalita sa harap ng publiko na pagmumura, pandilisik ng mata, at pagbabanta sa presidente, sa speaker, at sa first lady. Lalong-lalo na tayong mga Pilipino na mula pa sa pagkabata ay tinuturuan na natin ng good manners and right conduct ang ating mga anak. Laging itinuturo doon sa ating mga elementary days at mula sa ating mga magulang. Kaya itong pinakita ni Sara Duterte na kalapastanganan, kabastusan, ay hindi ugali ng Pilipino. Kasama na rin dyan yung pagiging arrogante at pagiging sobrang mapagmataas. Sobrang taas ng tingin nila sa sarili nila, actually. Yung mga Duterte na yan, si Digong Duterte, napakataas ang tingin sa sarili niya, at itong si Sara Duterte, ganoon din. Ganoon na rin siguro yung hindi ko pa masyadong nakikita, pero meron na rin paminsan-minsan na nakikita sa television tungkol dito kay Pulong at kay Baste Duterte. Pero ang pinaka-glaring dito ay itong kinikilos ni Sara Duterte. Na para bang yung Office of the Vice President ay talagang kanya habang buhay. Para bang ibinigay sa kanya yan ng Diyos. Parang wala nang makakakontra sa kanya, wala nang hihigit pa sa kanya dahil siya ay niluklok dyan ng may kapal. Parang gano'n ang dating sa akin. Hindi niya naiisip na yan ay hindi pang habang buhay na pwesto at yan ay ipinagkaloob ng taong bayan sa kanya na dapat niyang respetuhin. Dahil ang pag-e-elect ng isang opisyal sa gobyerno ay isang pribilehiyo na nanggagaling sa taong bayan. Dahil nga sa pagkukumbinsi sa mga tao na siya ang iboto. At yung mga panahon na yan, eleksyon, naniniwala tayo na isa siyang magiging magaling at matalinong vice presidente. Pero lumalabas, puro pang sarili lang ang kanilang nasa isip. Meron pa siyang sinasabi na hindi niya na nire-respeto yung opisina ng presidente at wala nang mas mataas pa siyang tinitingala bukod sa kanyang pwesto bilang Vice President. Ibig sabihin, ang tingin niya sa sarili niya, mas mataas pa sa presidente. Kaya ganun na lang siya magsalita. Ganun siya kabastos magsalita, wala na siyang paggalang doon sa presidente. Kung ano man meron kayo nung presidente, anong away ninyo, dapat ay hindi ka nagpapakita ng kabastusan sa publiko na nagbigay ng mandato sa iyo. Ang nag-upo sa iyo dyan ay mga mamamayang Pilipino na dapat mong irespeto. Dahil ultimately, ang nagbibigay sa iyo ng ng karapatan at power bilang isang vice presidente ay ang mamamayang Pilipino. Nakasaad yan sa Constitution.
na sinasabi doon sa Section 1 ng 1987 Constitution, sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Nanggagaling po sa taong bayan yung authority mo. Yung sovereignty resides in the people, ibig sabihin yan, yung ating pinakamataas na kapangyarihan ay nanggagaling sa tao, nasa tao. Supreme power. Ang supreme power ay nasa tao, hindi sa inyong mga public servants. Wala sa inyo ang power, actually, nasa aming mga mamamayang Pilipino. Kaya wag niyong ipagyabang yung posisyon na yan. Ang power ninyo nanggagaling sa aming mamamayang Pilipino. Authority emanates from us, mamamayang Pilipino. Yan po ang nasa konstitusyon natin. Kaya hindi ko maintindihan bakit ganyan kumag-aarte si Sara Duterte. Na para bang, nung pagkakailig sa kanya, Diyos na kagad siya. Walang karespeto. Napaka-arrogante. Kaya mga kababayan, pagtulungan natin to, mairaos itong impeachment case na to. Mag-ingay po tayo. Ilabas po natin ang damdamin natin dito. Magsalita tayo. Paratingin nyo sa mga kamukha namin na merong konting space para magsalita. Iparating nyo sa amin yung mga damdamin ninyo. Suportahan natin yung impeachment case na to dahil struggle po ito. Ito ay mataas na napaka tall order or ito ay masyadong dadaan sa butas ng karayom. Maaring lumusot ka agad sa Kongreso, pero dito sa Senado, mas mahirap. Dahil nga madami sila dyan na mga supporters ni Sara Duterte. Wala po tayong personalan dito. Wala po akong personal na galit din sa mga Duterte na yan. Kaya lang, nakita naman natin yung kanilang ginawa dito sa Pilipinas. Wala pong paggalang sa ating konstitusyon. Walang paggalang sa mamamayang Pilipino. Ano ba ang hinaharap na kaso ni Digong Duterte? Yung malawakang pagpatay ng mga mamamayang Pilipino na sinasabi nilang involved sa droga. So napakalaking rin yan, kaso na haharapin niya na napakalaking violation din sa ating konstitusyon. Ang violate niya ay yung sa Bill of Rights naman, yung Section 1, sinasabi rito, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Ano ba yung sinasabing due process? Dadaan ka sa korte. Patunayan muna sa korte kung may kasalanan ka. Ano ang ginawa nila rito napakalaking violation ni Digong Duterte? Yung pagpatay, yung deprivation of life. Ito ang kasong hinaharap niya sa ICC. Isipin nyo lang kung gaano karami ang namatay dito. Ang estimate, kahit naman itong mga nakakausap kong opisyal sa pulis, hindi ko na lang papangalanan. Yung sinasabing 10,000, 20,000, hindi rin daw yan ang totoo. Nasa mga 30,000 nga daw mahigit ang namatay. Ang problema rito, may mga nadamay pa na mga kabataan na hindi naman talaga dapat mamamatay. Pero dahil dyan sa war on drugs ni Digong Duterte, ay nadamay, namatay. Bukod pa nga doon sa mga pinatay nila, na walang due process. So yun ang sinasabi natin, mga kababayan. Pagtulungan natin itong mairaos ang impeachment case na to, mag-ingay tayo, sabihin natin sa gobyerno ang ating stand dito dahil problemang malaki ito pag nagpatuloy sa pag-upo bilang Vice President itong si Sara Duterte. At problema ito pag umabot ng 2028
at makatakbo ng presidente. At baka biglang manalo pa ito, tuloy ang piyesta ng mga ito. Tuloy ang ligaya ng pamilya Duterte. Tuloy ang patayan at tuloy na naman ang magiging daloy ng droga as alleged by Trillanes. Na sinasabi niya na itong si Duterte mismo ang protector ng malalaking drug lord na nagpaparating ng droga dito sa Pilipinas. At yan nga, may kaso na rin i-file si Senator Trillanes kay Mans Carpio at kay Pulong Duterte na sila nagpalusot dyan dito sa Bureau of Customs at ginawa nila ng paraan yan para hindi na dumaan sa x-ray, hindi na dumaan sa inspection. Yung malaking shipment ng droga na nakalagay sa 2 o 3 magnetic lifter yata ang tawag doon. Nabakal yan na ang laman pala ay puro droga. So mga kababayan, bukod sa pagdarasal, mag-ingay tayo, magbigay tayo ng opinyon para makarating kay PBBM sapagkat si PBBM ay naglabas ng kanyang pananalita na ayaw niya nitong impeachment labang kay Sara Duterte. Ang sabi ko naman nung una kong mga vlog, sa tingin ko, strategy lang yan. Pero hindi niya pipigilan ang pagpa-file ng impeachment case labang kay Sara. Totoo naman na hindi niya mapipigilan yan at hindi na napigilan. At meron pa mapa-file ngayong araw na ito yata. Another group of people na magpa-file ng kanilang version ng impeachment case. Pero, gaya nga na sinabi ko, magiging malaking hamon at malaking usapin at napakahirap palusutin na kaso labang kay Duterte, labang kay Sara Duterte, especially diyan sa Senado. Identified kagad dyan. May mga mukha na kagad dyan dahil mga nakita natin mga nakaraan kung sino-sino yung mga yan. Hopefully, magbago ang kanilang paningin dahil nga magiging overwhelming ang mga ebidensyang ipapakita nitong mga prosecutors. Kumpiyansa ako na overwhelming ang evidence na mga pieces of evidence na ilalabas nila. At alam naman yan ng mga congressmen, especially the Quadcom. Sila ang nag-imbestiga. Kaya sana walang isa man sa kanila na bumaliktad at magbago ng isip para hindi suportahan itong impeachment case dahil tuwang-tuwa ang taong bayan sa kanila. Tumaas ang credibility nila dahil dito sa pag-iimbestiga na to. At sirang-sira ang Senado dahil hindi sila nag-imbestiga ng maayos. Nakita nyo naman yung nangyari kung hindi nyo kung napanood nyo. Nung nag-testify si Digong Duterte sa Senado, pinaglaruan lang nila yung hearing. Isa lang ang tumindig dyan para magtanong ng maayos. Yan si Senator Risa Ontiveros. All the rest, kakampi ni Digong Duterte, nilaro-laro lang. Nagmoro-moro lang sila sa investigasyon. Kaya napakasaklap ng pangyayari doon. Kaya nga, bumagsak lalo ang popularity ng Senado. Isa lang ang nagbitbit dyan, kundi si Senator Risa Ontiveros. Mas naging credible itong mga hearings sa Kongreso dahil nga dito sa ginawa ng Quadcom. Kaya sana wala man lang isa rito sa mga nag-participate sa Quad Committee hearing ang babaliktad. Sana.
inaasahan kayo ng taong bayan, hinangaan kayo ng taong bayan. Marami na ngang nagsasabi dyan, isa na ako, nakaramihan dyan, hinog na para maging senador. Katulad nitong si Congressman Luistro, si Congressman Barbers, si Congressman Abante, si Congressman Paduano, kahit na si Congressman, pati si Congressman Fernandez, si Congressman Johnny, I forgot the family name, kasama rin yan sa mga hinangaan natin. Sana walang bumaliktad sa inyo. Sana trabahuin nyo ito kahit na maiksi na yung panahon. At alam ko naman na pwede i-shortcut yan. Pag nakakuha kayo ng 30% na signature na pag-a-approve dito sa impeachment documents, impeachment case, pag nakakuha kayo ng 30% na signatures dyan, lusot na yan kagad. Hindi na kailangan dumaan pa sa plenary. Diretso na sa Senado. So sana, ang poproblemahin na lang natin, yung Senado. Kaya mga kababayan, magtulungan po tayo. Mag-ingay po tayo. Magpadala kayo ng mga messages ninyo na pwedeng makarating sa Malacanang. Para ma-realize ni PBBM na conscious tayo, aware tayo sa mga pangyayari ng ating politika rito sa Pilipinas at ayaw natin i-give up ang ating rights. Huwag natin i-give up ito. At matutong gumalang ang mga inupo natin sa pwesto sa mamamayang Pilipino. Huwag po natin kalilimutan yan, mga kababayan. Tayo po ang nagbibigay ng kapangyarihan sa mga yan. Lahat sila. Mula sa pinakamababang pwesto hanggang sa pinakamataas na pwesto ng presidente. Tayo po ang nagbibigay ng kapangyarihan sa kanila. Huwag po tayong masyadong mahihiya sa ating karapatan. Pwede po tayong magsalita laban sa mga ito kung meron tayong nakikitang mali. Sa atin ang gagaling ang kapangyarihan nila. Huwag tayong mahiya magsalita. Panindigan natin yung ating mga constitutional rights dahil nasa atin yan. Iparating natin sa kanila ang pagkakadismaya natin sa mga ikinikilos nila. Lalong-lalo na ito si Sara Duterte. Nakakadismaya ang kilos nito, nakakadismaya ang ugali nito. Hindi na dapat ito makakuha pa ng pwesto, hindi na dapat ito makaupo pa sa gobyerno. Bastos masyado. Walang respeto sa ating mamamayang Pilipino na nagbigay ng kapangyarihan sa kanya, na nag-upo sa pwesto niya. Akala niya kanyang-kanya yung pwesto na yan habang buhay. Akala niya Diyos na siya sa pagkakakuha niya ng pwesto na yan. Mga kababayan, huwag natin pabayaan yan. Manindigan tayo dahil tayo ang pinanggagalingan ng kanilang authority. Tayo po, tayo. Walang iba. Bukod sa Diyos, tayo na po ang susunod na nagbibigay ng authority sa kanila. Na dapat iginagalang nila, hindi sila ganyang kabastos sa harapan ng publiko. Wala pong puwang sa media yung mga ganyang pananalita. Isipin nyo harap-harapan. Kung magmura, paano na lang yung mga tinuturo nating kagandahang asal sa mga bata? Gusto nyo bang ganyan ang nakikita ng mga bata? Nawala na po tayo ng mawawala na tayo ng yung moral fiber, yung ating itinuturo sa mga kabataan na paggalang. Mawawala po yan kung ganyan ang ganyan yung mga leader na makikita natin nagsasalita sa telebisyon, nagsasalita sa social media. Huwag natin pabayaang makaupo pa ng matagal yung mga yan. Walang makukuhang kabutihan ang kabataan
walang makukuhang kabutihan ang mamamayang Pilipino sa mga ganitong klaseng leader. Kaya magkaisa po tayo. Paratingin natin kay PBBM na dismayado tayo sa mga ganitong klaseng politiko at dapat suportahan ni PBBM kung yun man ang kung totoo man ang kanyang pronouncement na ayaw niya. Although sabi ko nga, baka hindi naman, baka strategy niya lang, yun ang una kong paniniwala. Pero, mas maigi na rin na manggaling sa ating mamamayan, Pilipino, na gusto nating mawala sa pwesto ang mga ganitong klaseng tao na walang galang. Bastos sa harapan ng mga tao. Walang matututunan ang mga kabataan dito na kabutihan. Yan lang muna mga kababayan. Magbigay po tayo ng opinion natin. Magparating kayo ng mga opinion natin dito sa aming munting channel para makarating doon sa mga dapat makarating na authority yung ating boses. Thank you so much at para doon sa mga bago lang po dito sa ating channel, tulungan niyo po ako na lumawak ang ating audience nang sa ganon ay marami makaalam at yun na nga by subscribing, please subscribe at paki-like na rin yung ating video na to at paki-press yung notification bell at i-share po natin sa ating mga kakilala, mga kaibigan at kamag-anak para nga lumawak yung ating audience, makarating sa mga authority yung ating reaction, yung ating damdamin hanggang sa makarating sa Malacanang at magkaroon tayo ng 100% na tulong at suporta sa mga taong dapat sumuporta dito sa impeachment case na to. Thank you so much at magkikita-kita pa po tayong muli. God bless po at ingat.